Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries sa buong buwan ng October 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy mamaya. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi i-adjust nyo na lang ang video at hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi ito naman. Ito ang last deck natin. Excuse me. Ito. Ang dating sa akin, may iba sa inyo na action. Action na maging matapang o harapin ang mga problema. Hindi na nila tatakbuhan ang mga kinatatakutan nila. Kasi again, mukhang magiging matapang yung iba sa inyo. So, dito naman sa case na to, Ace of Wands, 6 of Wands. Ay, 4 pala. 9 pala to. 9 of Wands. Hindi nyo basta-basta susukuan ang dinidesire ninyo o gusto nyo o mahal nyo sa buhay. Na para bang puno kayo ng energy sa buong buwan ng October. Kumbaga magiging somewhat action-oriented. Yung iba sa inyo puno ng inspiration, magiging productive, at flexible. Magiging somewhat flexible. At resilient. Yung iba sa inyo, committed din sa kung saan man yung energy nyo, yung passion nyo, nandun yung commitment nyo. So, sabihin natin ang passion nyo ay nasa creativity, edi yung attention nyo o commitment ay 100% nandun. O depende, kung ang passion nyo ay nasa relationship, edi nandun. Sa relationship, 100% ang attention nyo. So, dito naman. Pisces. Anong meron sa Pisces? Pero ano tayo? Aries. Pero may ibang zodiac sign dito. O baka energy. Ito rin, no? Ibang zodiac sign. Energy to. Okay? Kasi pare sila eh. Pareho silang zodiac sign na lumabas. So, probably magiging energy nyo to. Okay? Kumbaga yung energy nyo as Aries, mahaluan ng Pisces at Cancer. So, yung mga yan ay card ng intuition, emotion, ano ba? Empathy, love. Okay?
Ganun yung energy nyo. Puno kayo ng wisdom dito. Ito naman, somewhat nurturing type of a person. Protective din. Sa mahal sa buhay. Ano pa ba pag Pisces? Yun lang naman alam ko, puno ng wisdom. Wait lang. Nauusan na ako ng knowledge. Pag Pisces, ano pa bang masasabi niya? Sa Pisces. Siguro, hindi kayo magiging meticulous, detail-oriented. Kasi ito nga ay, itong dalawang card ay card ng feelings. So, more like yung feelings nyo ay magre-rely sa intuition o decision nyo ay magre-rely sa intuition. Pero kasi pag Pisces, siya may pagka-dreamer. Lagi nag-fantasize. So, absent-minded din, pwede. O sabihin natin gusto mapag-isa. Ito naman mahilig magluto. Cancer. Mahilig magluto, mag-decorate. Parang gusto niya nasa bahay lang. Nag-ayos siya, naglilinis. Parang nanay. Yan. So, may pagka-shy type kayo sa buong buwan. O mala introvert, kung di man literal na shy type. Na para bang gusto niyo mapag-isa. Mas comfortable kayo mag-isa. But anyways, punta tayo sa susunod. Ngayon naman ay naging Leo. Aba, lahat na ng zodiac sign nandito na. Halos pala. Ruins. Oh. Kasi nga dito mala introvert kayo. Ito kasi extrovert na person. So, ito ruins. So, parang nasira. So, ganun. Kaya siguro, mas preferred nyo yung nasa bahay lang. Kasi, for some reason, madadamage ang inyong self-esteem, confidence, courage. O yung ewan ko, yung sarili nyo para bang na-down for some reason. Kaya ito, mas preferred nyo mag-isa o sa bahay na lang. Kasi may problema kayong kaharapin at ito ay literal na tungkol sa sarili nyo, personality, inner child. Na yun nga, mukhang madadamage dito. So, in what way, di ba? Teka. Ito na lang, mas maganda to. Ito na lang ang ating clarifier. Bakit madadamage yung inner child o yung personality self? Ay, mukhang malilin lang kayo. Mabebetray ang trust nyo, mamanipulate, maluloko, masasayang ang panahon, oras, effort. Ayan. Ito yung literal na reason kung bakit ito. Mukhang madadamage yung sarili nyo.
Dahil may someone na magbe-betray ng trust nyo, lulukoyin kayo, i-manipulate, i-control, paasahin, ganyan. Gaslight siguro, pwede rin. So anyways, punta tayo sa huling deck. Ito ang huli. Ano po masasabi nito? Ito ang extra message natin. Freedom. Meron sa freedom. Vigilant awareness. Kasi may manipulation tayo dito, oh. So, pag manipulation, wala kang freedom niya. May nagko-control sa iba sa inyo. Sa way of thinking. Wala kang desisyon na magagawa kasi nga, may magko-control. Beware. Kaya nga sabi dito, vigilant awareness. So, kailangan nyo maging vigilant sa tao na pakikisalamuhaan nyo kasi may tendency na baka makontrol kayo o ma-manipulate, ma-persuade sa gusto nilang mangyari. So, para bang wala na kayong ibang choice kundi sundin na lang. Blackmail siguro, pwede rin. So, sa madaling salita, sa October, piliin nyo kung sino yung pakikisamahan nyo. Ang tingin ko yun yung magiging reason kung bakit lagi kayo nasa bahay lang dito. Kasi nga, either lulukoyin kayo, masasaktan kasi kayo lulukoyin kayo o ima-manipulate sa gusto nilang mangyari. Tapos ang ending kayo yung mapapahamak. OMG. So beware. Magandang maiwasan, di ba? Kaya nga may vigilant awareness. So kung hindi pa nangyayari, maganda, di ba? Para maiwasan. Kung nangyayari na, ganun pa rin yung energy. Kung baga nasa bahay pa rin kayo, gusto nyo pa rin mapag-isa, in pain kayo, nasa process pa rin ng healing, ganun. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. Oh, now.